Ano nga ba ang kailangan upang maging tunay na malaya ang isang bayan? Mga sandata? Mga sundalo? O mga mamamayang may mabuting pagkatao? Ito ang tanong na sinagot ni Emilio Jacinto sa kanyang isinulat na Kartilya ng Katipunan. Hindi lamang ito gabay ng mga katipunero noon, kundi paalala rin sa ating lahat na kung paano maging mabuting tao at responsableng mamamayan. Sa araling ito, susuriin natin ang mga aral ni Emilio Jacinto at aalamin kung bakit nananatili pa rin itong mahalaga hanggang sa kasalukuyan. Sino nga ba si Emilio Jacinto? Kilala si Emilio Jacinto bilang utak ng katipunan. Sa murang edad, naging isa siya sa pinakamahalagang pinuno ng samahan. Ngunit, higit pa sa pagiging revolusyonaryo, isa siyang kabataang naniniwalang ang tunay na lakas ng isang bayan ay hindi lamang nasa sandata. Nasa mga mamamayang may dangal, katapatan at malasakit sa kapwa. Marahil ang tanong mo ngayon ay kung bakit isinulat ni Emilio Jacinto ang Kartilya ng Katipunan. Maraming Pilipino ang handang lumaban para sa kalayaan, ngunit naisip ni Emilio Jacinto na may mas mahalagang tanong. Paano kung ang lumalaban ay walang katapatan? Paano kung siya ay makasarili o mapang-api? Hindi sapat ang tapang kung walang mabuting pagkatao. Kaya isinulat niya ang Kartilya ng Katipunan, isang gabay upang ang bawat kasapi ay maging karapat-dapat sa kalayaang kanilang ipinaglalaban. Ano nga ba ang Kartilya ng Katipunan? Ang Kartilya ng Katipunan ay binubuo ng 14 na aral na nagsisilbing gabay sa wastong pag-uugali. Mapapansin mong hindi ito magtuturo kung paano makipagdigma. Sa halip, itinuturo nito ang katapatan, paggalang, pagkakapantay-pantay, pagmamahal sa kapwa at pagmamahal sa bayan. Ipinakikita nito na ang tunay na pagbabago ay nagsisimula sa pagbabago ng ating sarili. Narito ang unang turo. Ang buhay na hindi ginugol sa isang malaki at banal na kadahilanan ay kahoy na walang lilim, kundi mang damong makamandag. Sinasabi ni Emilio Jacinto na ang buhay ay nagiging makabuluhan kapag ginagamit natin ito sa paggawa ng kabutihan para sa kapwa at sa bayan, hindi lamang para sa pansariling kapakinabangan. Kailangan magkaroon ng dakilang layunin sa buhay. Pangalawa, ang gawang magaling na nagbubuhat sa paghahambog o pagpipita sa sarili, paghahangad na makasarili, at hindi talagang nasang gumawa ng kagalingan ay di kabaitan. Sinasabi ni Emilio Jacinto na dapat gumawa ng kabutihan nang walang pagmamataas. Hindi tunay na kabutihan ang pagtulong kung ginagawa lamang upang purihin o hangaan. Ang mabuting gawa ay ginagawa dahil ito ang tama, hindi dahil may kapalit. Ikatlo, ang tunay na kabanalan ay ang pagkakawang gawa, ang pag-ibig sa kapwa at ang isukat ang bawat kilos, gawa't pangungusap sa talagang katwiran. Sinasabi ni Emilio Jacinto na mahalin ang kapwa at gawin ang tama. Aniya, ang tunay na kabanalan ay hindi lamang nasusukat sa paniniwala, kundi sa pagmamahal sa kapwa, pagtulong sa nangangailangan at paggawa ng tama sa lahat ng pagkakataon. Ikaapat, maitim man o maputi ang kulay ng balat, lahat ng tao'y magkakapantay. Mangyayaring ang isa'y hihigitan sa dunong, sa yaman, sa ganda, ngunit di mahihigitan sa pagkatao. Sinasabi nito na pantay-pantay ang lahat ng tao. Maaaring magkakaiba tayo sa yaman, sa talino o sa itsura, ngunit lahat ay may parehong dignidad. Walang taong higit ang halaga kaysa sa iba. Ikalima, ang may mataas na kalooban, inuuna ang dangal o puri kaysa pagpipita sa sarili. Ang may hamak na kalooban, inuuna ang pagpipita sa sarili sa puri. Ayon sa ikalimang turo, unahin ang dangal kaysa pansariling interes. Ang taong may marangal na pagkatao ay inuuna ang tamang gawain at mabuting pangalan kaysa sa sariling kapakinabangan. Ika-6, sa taong may hiya, salita'y panunumpa. Tuparin ang iyong salita. Ang taong may integridad ay tumutupad sa kanyang pangako.
Ang pagtitiwala ng iba ay nabubuo hindi lamang sa ating sinasabi, kundi sa ating ginagawa. Ikapitong turo, huwag mong sayangin ang panahon. Ang yamang nawalay mangyayaring magbalik. Ngunit ang panahong nagdaan na'y di na muli pang magdaraan. Pahalagahan natin ang bawat sandali. Ang oras ang pinakamahalagang yaman na hindi maibabalik kapag lumipas. Kaya gamitin ito sa mga gawaing may kabuluhan at makatutulong sa sariling pag-unlad. Pangwalo, ipagtanggol mo ang inaapi, kabakahin ang umaapi. Matuto tayong ipaglaban ang katarungan, hindi sapat na umiwas sa paggawa ng mali. Tungkulin din nating ipagtanggol ang mga inaapi at tumindig laban sa anumang uri ng kawalang katarungan. Ikasiyam, ang taong matalino'y ang may pag-iingat sa bawat sasabihin. Matutong ipaglihim ang dapat ipaglihim. Mag-isip bago magsalita. Ang tunay na karunungan ay makikita sa maingat na pananalita. Alam ng matalinong tao kung ano ang dapat sabihin at kung ano ang nararapat manatiling lihim. Ikasampung turo. Sa daang matinik ng buhay, lalaki ang siyang patnugot ng asawa at mga anak. Kung ang umaakay ay tungo sa sama, ang patutunguhan ng inaakay ay kasamaan din. Maging mabuting gabay sa pamilya. Ang isang mabuting pinuno ay umaakay sa tamang landas sa pamamagitan ng mabuting halimbawa. Ang wastong pagpapasya ng pinuno ay nagiging gabay sa buong pamilya. Ikalabing-isa, ang babae ay huwag mong tingnang isang bagay na libangan lamang, kundi isang katuwang at karamay sa mga kahirapan nitong buhay. Gamitin mo ng buong pagpipitagan ang kanyang kahinaan at alalahanin ang inang pinagbuhatan at nag-iwi sa iyong kasanggulan. Igalang ang kababaihan. Ang babae ay hindi dapat tignan bilang mababa o libangan lamang. Siya ay kapantay sa dignidad at katuwang sa pagbuo ng isang marangal na pamilya at lipunan. Ang di mo ibig gawin sa asawa mo, anak at kapatid, ay huwag mong gagawin sa asawa, anak at kapatid ng iba. Ayon kay Emilio Jacinto, matuto tayong igalang ang karapatan ng iba. Anumang paggalang at kabutihang nais nating matanggap ay siya ring nararapat nating ipakita sa kapwa. Ito ang batayan ng makatarungan at mapayapang pamumuhay. 13, ang kamahalan ng tao'y wala sa pagkahari, wala sa tangos ng ilong at puti ng mukha, wala sa pagkaparing kahalili ng Diyos, wala sa mataas na kalagayan sa balat ng lupa, wagas at tunay na mahal na tao, kahit laking gubat at walang nababatid, kundi ang sariling wika, yaong may magandang asal, may isang pangungusap, may dangal at puri, yaong di nagpapaapit, di nakikiapi, yaong marunong magdamdam at marunong lumingap sa bayang tinubuan. Ang tunay na kadakilaan ay nasa pagkatao, hindi katungkulan, yaman o anyo ang sukatan ng tunay na kadakilaan. Ang taong may dangal, mabuting asal at pagmamahal sa bayan ang tunay na marangal. At panghuli, paglaganap ng mga aral na ito at maningning na sisikat ang araw ng mahal na kalayaan dito sa kaaba-abang sangkapuluan at sabugan ng matamis niyang liwanag ang nangagkaisang magkakalahit magkakapatid ng ligayang walang katapusan, ang mga ginugol na buhay, pagod at mga tiniis na kahirapay labis nang matutumbasan. Ang mabuting mamamayan ang pundasyon ng malayang bayan. Naniniwala si Emilio Jacinto na ang tunay na kalayaan ay nakasalalay sa mga mamamayang may mabuting pagkatao. Kapag isinabuhay ang mga aral na ito, magiging matatag at maunlad ang ating bayan. Sa loob ng mahigit 100 taon, nananatiling buhay ang mga aral ni Emilio Jacinto. Maaaring nagbago na ang panahon, ngunit hindi nagbabago ang kahalagahan ng katapatan, dangal, paggalang, pagmamahal sa kapwa, at pagmamahal sa bayan. Ipinapaalala sa atin ng kartilya ng katipunan na ang tunay na pagbabago ay hindi nagsisimula sa pamahalaan, sa batas o sa ibang tao. Nagsisimula ito sa bawat mamamayang handang mamuhay ng may mabuting pagkatao. Kapag isinabuhay natin ang mga aral na ito, hindi lamang tayo magiging mabuting mag-aaral, magiging mabuti rin tayong anak, kaibigan,
pinuno at mamamayang may malasakit sa ating bayan. Kung si Emilio Jacinto ay nabubuhay ngayon at pagmamasdan ang iyong paraan ng pamumuhay, masasabi kaya niyang handa kang maging mamamayang makapagpapalaya at makapagpapaunlad ng ating bayan? O mayroon ka pang isang aral ng kartilya na kailangan mong simulang isabuhay simula ngayong araw?